ang daming nagulintang dun sa aking binalita na ang sabi nga ni PRRD ay anytime maarestuhin siya at saka yung posible dismantle ng Task Force Davao. So, kaya po tayo naging spokeshour para linawin. Unang-una, binibigyan po ng kumpirmasyon na sinabi talaga sa akin yan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na anytime pwede siyang arestuhin. Pinanindigan ko po yun. Pero nung tinanong ko siya, saan mo nakuha impormasyon na yan? Dahil nasa telepono lang kami nag-uusap, ang sabi niya, ay, hindi ko pwede sabihin dahil nasa telepono tayo. Okay? Pero siguro naman, naniniwala kayo dahil siya yung dating presidente, ang dami niyang sources of intel. No? So ako, hindi ako nagdududa kapag nanggaling sa bibig mismo ni dating presidente na may banta na siya i-arestuhin. Ngayon, kaya naman ako nagsuspoke-hour ngayon kasi baka isipin daw ng taong bayan, ito ay sa pananaw ni PRRD, na takot siya doon sa warrant of arrest. Hindi po. Ang sabi niya, kung ang warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court, haharapin ko sila, pero hindi ako magpapahuli ng buhay. 80 years old na ako, okay na ako. So wag po kayong mag-alala ha. Hindi po sa natatakot ang Presidente Rodrigo Roa Duterte kung meron ng warrant of arrest laban sa kanya. Hindi siya magpapabuhay na magpapa-aresto ng buhay. Malinaw po yan. 80 years old na raw siya matapos lumabas yung balitang yan, abay, ang PNP nag-issue na ng statement. Hindi daw nila isi-serve ang warrant of arrest ng ICC dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Na position din namin. Na nung nagsimula ng preliminary investigation, 2 taon matapos tayo bumitiw, too late. Kasi yung ating pagbibitiw nag-eepektibo 1 taon matapos natin ma-deposit tong instrument of withdrawal. 2 years sila nagkuha ng permiso para mag-preliminary investigation. Too late the hero, natulog sa kangkungan. Hindi po takot si Presidente Duterte, hindi siya magpapabuhay ng buhay. Hindi siya magpapahuli ng buhay. Ano ba? Hindi magpapabuhay ng buhay. Hindi po siya magpapahuli ng buhay. 80 anyos na siya, okay na siya. Malinaw po tayo dyan. Ngayon, lilinawin ko rin po, nung aking siniwalat na posibleng pag-dismantle sa Task Force Davao, yung impormasyon na yan, hindi po galing kay PRRD. At hindi ko po sinabi na utos yan ng PBBM. Yan po yung impormasyon na nakuha ko sa isang very well-placed na informant na taga-Armed Forces of the Philippines din. Okay? So, nag-issue po ng statement, hindi lang statement, ng video ang Chief of Staff, si General Browner, at saka yung tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na wala raw katotohanan yan. Well, nagagalak naman po ako na walang katotohanan yan. Kasi nga, kaya ko siniwalat yan, walang dahilan para ma-dismantle ang Task Force Davao. Unang-una, hindi po yan private army ng mga Dutertes. Ang Task Force Davao po ay isa sa pinaka-epektibong paraan para makontra ang mga terorista at iba pang security threat, hindi lang sa Davao, kundi sa buong Mindanao. So kung i-abolish yan dahil nga sa politika, dahil ang tingin nila, private army yan ni Presidente Duterte, ang magsasuffer po, ang magdurusa, ang mga taga Mindanao. Makokompromisa po yung kapayapaan sa Mindanao. Mantakin niyo po ha, napakatahimik ng Davao. And yet, katabi niyan, ang BARM, ang Maguindanao. Nasa gitna po yan ng talagang magugulong mga probinsya. At Task Force Davao talaga ang nagpanatili ng kapayapaan. Hindi lang po sa syudad ng Davao o sa Davao Region, kundi sa buong Mindanao. So, maraming salamat, General Browner. Maraming salamat sa spokesperson dahil yan po ang ating intensyon nang linabas natin yung impormasyon na yan. Hindi po dapat matuloy ang pagdidismantle ng Task Force Davao. Hindi po yan private army ng mga Duterte. Yan po ay para sa seguridad ng mga taga Davao at taga Mindanao. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Dino Dorian, maliwanag pa sa sikat ng araw, kaya kung gusto nila ng gulo, ituloy nila ang kahibangan nila. Pahayag naman ni Ampit, si Trililing lang naman ang may pakanan niyan at may nag-uutos din kay Trililing na mataas at may nagpupondo. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Bong Ablan, magkaiba tayo ng estado ng buhay, marunong din kaming tumingin ng nauto at nagpapauto. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.